doon sa kanyang unang sinasabi niya na dinideny niya. Hindi daw siya kasama doon sa mga korupsyon na yan at ginagawa lamang daw siyang pinopolitika lamang daw siya ang dinadamay. Ang tinutukoy dito ay of course yung Pangulo dahil mukhang nagkaroon na sila ng falling from grace, parang ganon. Naglalaglagan na, very clear. Magandang umaga po ulit kay Retired Major General Romy Poquis. General, good morning, sir. Good morning, Jake. Good morning. Apo, Kong, ano po ang, General, ano po ang inyong sapantaha doon po sa paglitaw ng bagong testimonya in behalf po ng UPI, doon po sa, in behalf din po ng 18 ex-soldiers na naglahad po ng maleta scandal, dito po sa paglantad ni former Speaker Romualdez na binanggit po ng 18 ex-soldiers at nitong sinasabing pagkakahuli raw kay Zaldico na binanggit rin po ng mga dating sundalo, sir. Yeah, itong pahayag ni former Speaker Martin Romualdez ay lumalabas na nagbabanta na siya. Okay? Sa sinasabi niya, marami siyang nalalaman, hindi siya pwedeng parang gawing fall guy. At pagka nangyari yon, sabi niya, ay hindi lamang siya babagsak mag-isa. Mandadamay siya. Yun ang kanyang sinasabi. Ngayon, doon sa kanyang unang sinasabi niya na dinideny niya. Hindi daw siya kasama doon sa mga korupsyon na yan at ginagawa lamang daw siyang pinopolitika lamang daw siya ang dinadamay. Ang tinutukoy dito ay of course yung Pangulo dahil mukhang nagkaroon na sila ng falling from grace, parang ganon. Naglalaglagan na, very clear. Opo, so sir, sa panig po ng UPI at ng 18 ex-soldiers, parang napatotohanan nitong bagong pahayag ni Romualdez yung expose ng mga magigiting na dating sundalo. Doon yung mga sundalo, sinasabi nila kasama, nag-deliver sila dyan kay Martin eh. Pero ito naman sinasabi ni Martin, hindi daw siya kasama sa korupsyon na yan. Di ba? Pero may conflicting dahil nung huli sinasabi niya na pagka talagang pinush siya at ginawa siyang fall guy ay hindi siya aalis ng matahimik. Sabi niya, I will not go silently, and I will not go alone. Sabi niya. So yan yung pagbabanta na mukhang kung gagawing fall guy nga siya ay mandadamay siya. Parang ganon ang ibig niya sabihin. Ibig sabihin, meron siyang kinalaman din doon sa mga korupsyon na yan, yung mga maleta na yan. At yung nga sinabi niya, mandadamay siya, hindi siya pwedeng mag-isa. Parang ganon. Opo, itong mga ganitong katindi na issue po ng korupsyon at banggaan ng mga nasa pamahalaan sa ito, may nakakataas ng moral sa mga naktibong naglilingkod sa AFP. Based po sa inyong karanasan sa serbisyo. Napakasama nitong nangyayari sa bansa natin dahil alam naman natin na yung mga involved dyan, yung mga congressman, yung mga politiko, yung mga mataas na pinon ng gobyerno ay elected, pinili ng taong bayan para magsilbi sa taong bayan. Okay? Tapos imbis na magsilbi, pinagsasamantalan pa yung taong bayan, di ba? Hindi na nga sinisilbihan, ninanakaw pa yung pera ng taong bayan. Ganun nangyayari yan, talagang napakasama nung nangyayari sa atin. So talagang yung mga, hindi lamang yung mga ordinaryong Pilipino, ang talagang nagagalit dito, kundi pati mga sundalo. Although yung mga sundalo, mga pulis, mga Pilipino rin yan may pamilya rin yan So nararamdaman nila yung hirap ng ginagawa dahil dito sa mga pagkurap-kurap na yan. So hindi lang siyempre makapagsalita yung mga pulis, military dahil nasa serbisyo sila, pero yung kanilang damdamin ay ganun din sa damdamin ng pangkaraniwang Pilipino. Opo, lalo na yung tinatawag ng mga nasa serbisyo, General, na moral, high moral or low moral. Lalo pat kung ikaw ang sundalo na ipinapadala sa mga misyon, tapos naririnig mo itong ganitong mga
mga issue ng di umano'y korupsyon sa pamahalaan, malamang sa malamang mayroon ka talagang maiko-comment dyan, General, kahit sa sarili mo lang na, na level. Tama yan, dahil itong mga sundalo, lalong yung mga nakadeploy kung saan sa mga lugar, nakakasalambuhan nila itong mga ordinaryong mga Pilipino. Hirap na yung mga Pilipino, di ba? Marami dyan nagkakasakit, namamatay, hindi nagagamot. Marami dyan hindi nakakain ng tama, di ba? Tapos, yan, namamatay sa baha, mga sakuna. Samantalang marami naman pera ang Pilipino, marami ng Pilipino ang Pilipinas, kanya lang, again, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na ang ninanakaw nitong mga pinagkatiwalaan ng taong bayan. Kaya masama ang loob nila, masama ang loob natin. Opo, pag-usapan po natin, sir, yung treatment ng mga malalaking personalidad na araw-araw po nating nababasa sa balita na di umano'y sangkot sa korupsyon, compared naman po sa naging trato doon sa 18 ex-soldiers. Ang sisi kasi, General, parang yung mga dating sundalo, halimbawa, nakakita po ng nakawan, ni-report nila ngayon sa mga otoridad. Imbis na aksyon ng mga otoridad, sila na ang naging suspect. Sila po ang binusisi at tiningnan yung kanilang mga record. Fair, pantay po ba ang treatment, General, dito sa mga nababasa natin, na mga involved sa balita, mga lalaking personalidad, kumpara po sa pagtrato sa mga dating naglingkod sa AFP, na ang concern lang naman ay isiwalat yung kanilang nalalaman sa korupsyon sa gobyerno? Yun nga ang kwento niya, obviously, hindi pantay yung, treatment nila dahil itong mga dating sundalo na ito ay napagutusan di ba? Na magdala ng mga mali-maleta na basura na yan. Yung palang basura na yan ay pera na milyon-milyon, bilyon-bilyon, So, yung kanilang paglalahad base sa kanilang testimonya ay base sa kanilang personal na naranasan o nakita. Pero sa halip na, pasalamatan itong mga sundalong ito dahil sa ginawa nilang paglalahad na yan para malaman ng Pilipino yung tunay na nangyari na korupsyon, yung extent ng korupsyon na yan, ay sila pa yung parang ginagawang masama Yan ang kwandon, low-moral sa ating mga sundalo. Okay? Ngayon, ang United People's Initiative, dahil dito sa mga ganito na parang sinisiraan pa nga itong mga sundalong ito Kaya yung UPI, binigyan namin sila ng parangal binigyan namin sila ng mga certificate of recognition. Okay? Ngayon, dahil dito sa pagtatakip na to, ayaw sila imbestigahan sa Blue Ribbon Committee, sila pa yung ginagawang masama. Ang UPI ngayon ay magkakandak ng parang no holds barred face-to-face meeting sa mga 18 dating sundalo to, 16 na Marines sa 2 Army. No holds barred meeting, face-to-face sa mga retired generals, colonels, pati na itong mga junior officers, pati na yung mga non-commissioned officers, mga master sergeants. Sasama na rin natin dahil marami silang inihiling na dapat makasama sila. So ito, no holds barred, pwede magtanong lahat ang mga generals, mga colonels, mga NCOs ng kahit ano, whether nandoon sa kanilang sinumpang salaysay o hindi. So itong mga 18 Marines nito at sa Army, sinasabi nila na sasagutin nila lahat yan, mga lahat ng klaseng tanong ng makatotohanan. Opo, naalala ko lang, General, yung famous quote ni Edward Snowden, yung pong leaker of US intelligence. Yung sinabi niya na when exposing a crime is treated as committing a crime, you're being ruled by criminals. Talagang akma-akma sa current setting ngayon. Sir, ano po ang magiging future, sir, ng 18 ex-Marines o 18 ex-soldiers? Sabi, maraming mga nababasa akong post sa social media na mas marami pa raw lilitaw. Totoo ba yun, sir? Meron pang may karagdagan, may 12 pa yan ang susunod. At base doon sa information sa akin, kumukuha lang ng timing para bago lumabas itong mga ito. So ayaw nilang ulit yung parang nangyaring ganon sa 18 na parang sila pa yung masama. Kaya medyo kumukuha ng magandang tiyempo.
bago nila ilabas tong 12 na ito na sinasabi nilang mas explosive pa yung kanilang mga revelations. Opo, General, magandang umaga. Si Admar po ito. No? April 10 ata kayo pumunta sa Supreme Court para maghahain ng mandamus sa Supreme Court kaugnay sa kalusugan ng Pangulo. And April 15 ata, ibang grupo naman, dating Speaker Alvarez. Now, kahapon, naglabas po ng kautusan ang Supreme Court. At pinagpapaliwanag po itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po masasabi niyo po dito po, General? Okay, unang sa lahat, kami nagpapasalamat sa Supreme Court dahil nag-grant yung petition namin ng writ of mandamus para i-compel o persahin ng executive na ilahad ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo, physical and mental health, okay? Pero doon sa Supreme Court na decision or yung kanilang ginawang action, hindi directly yung aming grupo ang parang na-cite doon sa kanilang utos sa President through the Executive Secretary, kundi yung grupo ni former Congressman Jing Paras. Pero okay lamang yon dahil pareho din naman yung aming ang petition disclosure of the real physical and mental health ng ating Pangulo. Opo, and sa nakikita niyo po kasi nag-jumping jack po ang Pangulo. Nakikita niyo po ba na doon pa lang sasabihin na healthy naman ang Pangulo at ang sabi nga ng Malacanang ay dapat kung ano yung sinasabi namin, yun ang katotohanan po. Yun yung mga nababanggit po nila, General. Okay, yung sa jumping jacks, kung totoo man yun, okay yun. Maganda yung dahil nakita natin na hindi naman pala nakakonfine sa ospital ang ating Pangulo, hindi naman pala siya malubhang kalagayan. Pero ang hinihiling ng UPI at saka nung grupo ni Congressman Paras ay para sa physical and mental health ng ating Pangulo. Ibig sabihin kasama yung mental health niya, kaya kasama doon yung hair follicle drug test na hinihiling namin. Kaya doon malalaman na dapat official yung paglalahad ng physical and mental health ng Pangulo through a medical bulletin issued by his doctors. Opo, at ang ginagawa naman na depensa ng Palacio ukol dito ay yung nangyari din po kay former President Rodrigo Duterte na kino-quote pa nga nila yung mga dating tagapagsalita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may desisyon na doon ang Korte Suprema at kung di ako nagkakamali, naalala ko yung pagiging present always sa Talk to the People ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila po ng kanyang edad, isa sa mga matibay na ebidensya na malusog ang Pangulo, General. Maaaring gano'n pero ang ginawa naman ng Supreme Court, pinapag-explain sila, pinapag-comment sila, no? So within 10 days dapat mag-comment sila ano yung sagot nila, ano yung justification nila doon sa petition namin na yon. So bahala na yung Supreme Court kung anong gagawin ng Supreme Court base doon sa kanilang response o reply doon sa aming petition o base doon sa utos o order ng Supreme Court sa kanila. Opo, napag-uusapan na po natin yung Korte Suprema. Nito pong nakalipas ay dalawang oral arguments po ang isinagawa laban doon sa, or may kaugnayan doon po sa pag-question sa 2024, 25, 26 na national budget. Meron po ba kayong opinion sa mga nabulgar doon sa palitan ng tanong at kasagutan po sa Korte Suprema, General? Okay, doon sa oral arguments na yun, lumalabas na may paglabag sa batas doon sa 2024 na insertions ng Bicameral Conference Committee o BICAM, maabot ng
Ano ba yung report? 449, almost 450 million pesos. Billion, ha? Billion. In-insert nila, wala doon sa President's budget o wala doon sa National Expenditure Program. So, nakikita natin na nag-insert sila doon sa unappropriated unprogram appropriations. So, makikita natin na medyo dismaya yung Supreme Court doon. So, marami pang iba na mga lumalabas doon, ng mga paglabag sa, of course, doon sa unprogrammed appropriations, nakafocus yung mga, kasi mukhang doon nangyari uli itong tinatawag nating pork barrel. So, pork barrel actually mga yon dahil puro lump sum yun at tawag dito, yung mga congressmen na nagpasok, nag-insert. At of course, kasama dito ang executive dahil inapprove din ng executive eh. Tapos sila rin ang nag-release ng pondo. Maski na maraming kakulungan na mga supporting documents, parang ganun. So dito nangyari yung mga maraming infrastructure projects tulad ng flood control na hindi lamang overpriced, substandard, kundi ghost o walang ginawa pero nakakolekta. Yun yun. General, may buntag di ay sa atong mga kaigsuunan diya sa Mindanao o Davao Region na nanonood po ng live sa ating palatuntunan. Sir, pag-usapan po natin itong sinasabing fuel depot ng US sa Davao Gulf. Anong tingin mo dito, sir? Oh. Sa akin personally, hindi dapat doon eh. At saka hindi dapat payagan na magkaroon ng fuel depot na gano'n. Kasi wala naman pakinabang ang Pilipino doon eh. Gagamitin yon sa suporta ng mga US naval assets. Yung mga barko ng US Navy at saka yung kanilang mga eroplano. Mga F-76 sa fuel, saka yung JP-5. So, aside from yung wala tayong pakinabang doon, malalagay sa alanganin yung Davao Gulf. Hindi lamang yung Davao Gulf, kundi yung katapat o kalapit na Sarangani Bay na isang marine protected area. So, malaking maaaring kaguluhan dyan sa Davao Gulf dahil napakaraming mga barko dyan ang papasok dyan. Wala naman tayong control dyan, wala naman tayong magagawa, kundi, of course, pagka pinayagan natin magkaroon dyan, parang lalabas dyan na isang napakalaking naval base, US naval base ang mangyayari dyan. Kaya ako personally, hindi ako pumapayag o tumututol ako dyan sa plano na yan. Sir, dapat ba tayo maging supply node para po sa gerang hindi naman atin? General? Ayun na nga, hindi nga dapat eh. Dahil yung mga logistics hub na yan o yung mga supply node na yan ay hindi naman para sa kabutihan ng Pilipinas Pilipino eh. Yan ang projection ng power ng US dito sa South China Sea at saka dito sa buong Indo-Pacific. So, gagawin lang tayong forward operating base ng US na nangyayari. Lalo't meron silang siyam na EDCA bases dito. Opo. Huli na lang, sir. Kaugnay pa rin po sa usapin. Meron pong bagong 4,000-acre na industrial hub ang US government. Tatayo yata dito sa New Clark City sa Tarlac. Ang timing lang, sir, no? Timing lang. Kasi may ongoing na dispute ngayon o gera sa gitnang silangan. Alam naman po natin sino ang nagsindi ng apoy, ang US government. Tapos ito, may bago silang teritoryo sa Pilipinas. Ano ba yun, sir? Akma ba yun? Anong tingin mo? Hindi ko pa masyadong napag-aralan yung dyan, pero base doon sa lumalabas sa mga news reports, economic hub, economic zone, pero mangyayari dyan, wala tayong control doon sa zone na yon, okay? Yan ay paglabag sa batas natin, kung totoo man yun, dahil ang ating Philippine Economic Zone Authority, yung batas na nag-create niya, ay very clear naman, di ba? Na yung mga locators diyan ay dapat sumunod sa batas natin, di ba? Ang mamamahala ng economic zones ay ang Philippine Economic Zones Authority. So hindi pwedeng independent 'yan na sila ang mamamahala. Hindi po pwede 'yon. Labag sa batas natin 'yon.
Opo, General, huli na lang, ano po ang inyong masasabi sa ating mga kababayan, maipapayo sa usapin po ng sovereignty, usapin po ng Middle East conflict na talagang apektado po ang Pilipinas. At eto pa, may mga naglalarong players dito po sa bansa na magdudulot siguro, maaari tayong madamay, no? Kung magkakaroon pa ng major escalation sa gitnang silangan po, sir. Yun na nga, buti na lang malayo-layo na yung konti sa atin yung gitnang silangan. Ano? Although Asia pa rin yan, Middle East. Pero again, dahil halos 100% ng ating langis ay imported, karamihan dyan sa Middle East, ay apektado tayo. Okay? Ngayon, alam naman natin na ang nag-umpisa niyang giyera na yan ay ang US at Israel. Di ba? So, nakakabahala yon dahil alay tayo ng US. Pagka sumabog yan at maraming bansa magiging katulad ng China o Russia o dito sa North Korea, pagka sumabog talaga yan, ang matinding kwan dyan ay dito sa China at saka North Korea na pwede tayong marating ng kanilang mga missile. Okay? So dapat sa atin, again, ang sinusulong natin sa United People's Initiative ay yung independent foreign policy. Dapat kaibigan natin lahat, di ba? Hindi lamang US, dapat kaibigan natin. Kaibigan natin lahat. At kung may may dispute dyan, tulad ng South China Sea o West Philippine Sea, dapat inuupuan at ginagawa nating diplomatic dyan ang solusyon natin. Hindi yung pakikipag-persahan o dinadaan sa dahas. Apo, maraming salamat po, Retired Major General Romy Poki, sa inyong panahon, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din sa inyo lahat sa Pulso ng Bayan, SMNI. Thank you. Good morning. Apo, yan po si Retired General Romy Pokis ng Philippine Air Force. Napag-usapan po natin ang mga bagay-bagay na may kugnayan po sa impeachment. Yung Naval Fuel Station na sinasabing itatayo daw sa Davao at iba pa pong mga paksa na may kugnayan po sa ating bansa.